Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Maganda araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Sa ating mga kababayan sa Middle East, napakahalaga ng inyong kahandaan ngayon higit kailanman. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating pananampalataya sa Diyos at pag-asa para sa kapayapaan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sabay-sabay nating pangalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Syukran. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa naging video message ni VP Sara Duterte patungkol nga po dito sa umiigting na alitan po ng Israel at ng Iran na patuloy po ang pagbobomba nila sa isa't isa, no? At hindi naman natin na maiiwasan na mag-alala dahil napakarami pong Pilipino dyan sa Iran at saka sa Israel. Maraming OFW tayong nakikipagsapalaran po ng kanilang buhay dyan. At napansin ko dito kay VP Sara Duterte yung kanyang pag-aalala, no, bilang isang kawani ng gobyerno ng Pilipinas at pangalawang pinakamataas na may katungkulan dito sa ating bansa, ay maganda na naipakita ni VP Sara Duterte yung kanyang pag-aalala para sa ating mga kababayan at yung kanyang panalangin na wala pong madamay na mga Pilipino, no, at naway matigil na din itong kaguluhan na ito. So maging tayo mga kababayan, no, ay apektado din po tayo sa nangyayaring gera dito po sa pagitan ng Iran at ng Israel. So personally ako kasi ay may kamag-anak po, no, sa Iran at nung nakaraan lamang po ay tumawag nga sa akin yung aking auntie, yung aking pinsan, na sila po ay natatakot nga po dun sa nangyayari ngayon dun sa Iran, especially dito nga po sa Tehran, na sila po ay nag-evacuate na po at pumunta na sila sa embassy dyan sa Tehran. At grabe po, no, napakahirap na po nilang makontak. Sa ngayon ay nawala na kami ng komunikasyon dahil nga siguro sa pagbobomba, down po ang kanilang mga satellite, no. So sobrang hirap na po kontakin ng mga kaanak doon sa Iran. Bukod pa dyan mga kababayan ay nakaabang na din po yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng crudo, dahil lang Iran at Israel po ay kilala naman natin na parehong may malaking papel sa pandaigdigang supply ng langis. So kapag ganito na may mga gera sa rehiyon, lalo na sa gitnang silangan, lalo na kung apektado ang mga oil facilities o transport routes, tulad nga ng Strait of Hormuz, na nagkakaroon ng takot sa merkado, no, na posibleng maantala ang supply ng langis. So dahil dito mga kababayan ay maaari talagang tumaas at maapektuhan itong presyo ng ating mga gasolina, no. So ang presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado ay direktang nagpapataas, no, at direktang naaapektuhan yan dahil nga dito sa lumalalang gulo sa Israel at sa Iran. Katulad na lamang dito sa Pilipinas mga kababayan, no, ayon sa mga ulat na ating naririnig, no, maaaring tumaas hanggang 2 piso, 3 piso hanggang 5 piso pa siguro, no, kada litro ang presyo ng gasolina at diesel matapos ang pag-atake ng Israel sa nuclear facilities ng Iran. So syempre hindi naman na papayag ang Iran na hindi gaganti, no, na sinundan ng ganting opensiba ng Iran sa mga lugar sa Israel. So
talagang grabe, no, at sana dito sa dalawang bansa na ito, may magpakumbaba or may mamagitan man sa kanila, at wag nang dagdagan pa yung apoy, no, na pinagmulan nito, at naway may mamagitan sa kanilang bansa na itigil na to, dahil nakakaawa, no, yung mga napapanood natin dito sa balita, maging yung mga bata na walang kamuwang-muwang ay nanginginig na sa takot, no. Ikaw ba naman, napasabugan ka ng mga nuclear, mga ganyan, so grabe, no, halos hindi na sila nakakapagpahinga sa gabi dahil nga syempre yung peace of mind nila. So kahit ano, gano'ng kalaki yung tinitirahan mo, kahit gaano kataas yung gusaling iyong tinataguan, walang ligtas yan, mga kababayan, dahil hindi alam ng mga kababayan natin dyan, yung mga Pilipino, mga OFW, lalong-lalo na yung mga lokal dyan, hindi nila alam kung saan tatama itong mga nuclear o yung mga pampasabog na ibabato sa kanila. So dahil dito, inaasahan ding maapektuhan talaga yung presyo ng kuryente at iba pang bilihin dyan sa lugar nila. At syempre damay din tayo, no, dahil napaka-powerful din po ng Iran at ng Israel, dahil nga napakalaki din po ng contribution nila sa pandaigdigang supply ng langis. So dito sa video message ni VP Sara, mga kababayan, ay nagkaroon ako ng realization, no, na ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng mga leader ng bansa, kundi bawat isa sa atin, no, may tayo, may ambag. Kasi sa isang mundong konektado sa ekonomiya, teknolohiya at impormasyon, ang bawat kilos, salita at desisyon ay may epekto yan, no? Maliit man yan o malaki, may epekto po yan. So kung ang digmaan ay bunga ng takot, galit at hindi pagkakaunawaan, ang kapayapaan ay talagang unti-unting masisira po yan. So para sa akin, may iiwasan natin yung gera kung mapapanatili natin yung diplomasya at dialogo. So ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga bansa ay ang susi upang maiwasan ang maling akala at mapag-usapan ng mga issue bago ito lumala, no? At syempre, andyan din yung paggalang sa pandaigdigang batas. Ang pagsunod kasi sa kasunduan tulad ng mga nuclear na proliferation treaty ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala sa pagitan ng mga bansa. So isa din dito yung pagtutok sa edukasyon at pag-unlad. Sana doon na lang i-focus, no? At kapag ang mamamayan kasi ay may access sa edukasyon, trabaho at maayos na pamumuhay, mas kaunti ang posibilidad ng radikalisasyon at kaguluhan. At syempre, suportahan po natin, no, yung peace initiatives na organisasyong nagtatrabaho para sa kapayapaan, at dapat bigyan suporta lalo na yung mga lugar na may matinding tensyon. So ayun, at saka iwasan lang din yung yung nakikipaggatong sa problema o issue ng isang bansa para hindi na masyadong lumala pa yung tensyon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sana may mamagitan at hindi pa ito ang huli, dahil grabe, no, maraming mga inosenteng mga kababayan natin at marami ding mga inosenteng lokal ang nawalan ng kanilang tahanan, nawalan ng kanilang kabuhayan, at higit sa lahat nawalan sila ng mahal sa buhay, nawalan ng buhay. So grabe, kung makikita nyo lang yung mga video sa social media, mga batang umiiyak, mga batang talagang halos hindi mo na makilala, grabe, madudurog talaga yung puso mo. So comment down below, mga kababayan, kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa inyong napanood. At ito yung mga clip videos na nakuha natin sa social media at ibinahagi ko sa inyo para ipakita yung sitwasyon na nangyayari sa ating mundo. At ipanalangin po natin, kagaya ng sinabi ni VP Sara, na ipanalangin po natin yung ating mga kababayan, no, na nasa Middle East at yung mga karatig pang bansa dyan, naligtas po sila, no? At i-inform po natin sila as much as possible. Kung may connection pa tayo sa kanila, may contact pa tayo sa kanila, ay lagi natin silang kausapin, no, para kahit papano ay mapagaan natin yung kanilang kalooban at sabihan na natin sila na kung kinakailangang lumikas ay lumikas na, at iwasan po nila yung mga fake news at hindi valid na mga anunsyo, no, para maiwasan po nila yung disinformation. Okay, so hanggang dito na lang muna, mga kababayan, at comment down below kung nagustuhan nyo tong video natin ngayon, at kung ano yung masasuggest nyo pa, no, sa ating mga kababayan, at para mahinto itong gulo na to. Malay nyo
'di ba, mapaabot natin sa kanila yung ating video, at sa pamamagitan nito ay naway maging maayos na ang lahat, at pakinggan naman tayo, no, na naway pakinggan nila yung mga taong walang kinalaman at mga inosente na maaaring mapahamak. So muli, maraming salamat mga kababayan, at comment down your comment and opinion sa ating comment section, at ating talakayin yan sa susunod nating update. Maraming salamat, at God bless po sa inyo.